Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? At maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon sa mundo. Sabi nila, lahat daw ng bagay sa mundo ay may katumbas na halaga. Ngunit gaano kalaki ang presyo ng kalayaan at kaya bang bilhin ng salapi ang puso ng isang tao? Samahan ninyo ako sa isang bagong kwento ng pag-ibig na isinilang sa Karimlan, ang Bantayog ng Puso. Ang unang naramdaman ni Ginhawa ay ang matinding lamig. Malamig ang sahig na bakal sa ilalim ng kanyang mga hubad na paa. Malamig ang hangin na dumadampi sa kanyang nagpapatayo sa kanyang mga balahibo. At higit sa lahat, malamig ang takot na gumagapang mula sa kanyang sikmura paakyat sa kanyang lalamunan. Tila isang ahas na anumang oras ay sasakalin siya. May piring ang kanyang mga mata, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang isip na lumikha ng mga nakakatakot na imahe. Ang amoy ng mamahaling pabango na may halong alak at sigarilyo, ang mahihinang bulungan na tila mga bubuyog, at ang nakakabinging katahimikan sa pagitan ng bawat salita. Dalawang magaspang na kamay ang humawak sa kanyang braso at marahas siyang itinulak paabante. "Umayos ka," bulong ng isang boses sa kanyang tainga. Naramdaman niya ang init ng mga ilaw sa kanyang mukha. Narinig niya ang isang malakas na pagtikhim. Nasa entablado siya. Ipinagbibili siya. "Mga Ginoo," nagsimula ang isang boses na malagom, tila tagapamahala ng isang sirko. Isang pambihirang hiyas mula sa kanayunan, 22 taong gulang, malusog, walang bahid ng anumang bisyo. Simulan natin ang tawaran sa 100 milyong piso. Gusto ni Ginhawang sumigaw. Gusto niyang magmura, manlaban, magwala. Ngunit ang takot ay tuluyang lumumpo sa kanyang katawan. Ang tanging nagawa niya ay manginig, habang ang mga numero ay nagsimulang magliparan sa hangin na parang mga buwitreng nag-aagawan sa isang bangkay. 200 million, 350, 500 million. Bawat pagtaas ng presyo ay parang isang suntok sa kanyang kaluluwa. Hindi ito totoo. Isa lamang itong masamang panaginip. Maya-maya ay magigising na siya sa kanyang maliit na kwarto, papasok sa ospital bilang isang nurse, at tatawanan ng bangungot na ito. 700 million! Sigaw ng isang boses na pamilyar sa kanya. Halos masuka siya nang maalala kung saan niya narinig ang boses na yon. Isa sa mga lalaking dumukot sa kanya. 800! Sagot ng isa pa. Nagsimula ng manlabo ang pandinig ni Ginhawa, para siyang nalulunod. Ang mga boses ay humihina, papalayo. Nagdasal siya. "Panginoon, kunin niyo na lang po ako. Huwag niyo po silang hayaan." At biglang, tumahimik ang lahat. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa ingay kanina. Maging ang tagapamahala ay tila natigilan. Pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito sumisigaw. Kalmado ito, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan, tila isang kulog na gumulong mula sa malayo. 1 bilyong piso. Hindi na gumalaw ang mga presyo. Walang nangahas na magsalita. Maging ang hangin ay tila natakot huminga. Parang isang hari ang nagbitiw ng utos. Narinig ni Ginhawa ang pagbagsak ng martilyo. Sold for 1 billion pesos. Bago pa man niya maintindihan ang nangyari, muli siyang kinaladkad ng magagaspang na kamay palayo sa entablado. Ngunit sa pagkakataong ito, dinala siya sa isang silid na tahimik. Tinanggal ang piring sa kanyang mga mata. Ang unang nasilayan niya ay isang pares ng itim na sapatos na katad, makintab na parang salamin. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin sa itim na pantalon, sa isang mamahaling itim na coat, hanggang sa marating niya ang mukha ng lalaking bumili sa kanya. Hindi ito ang itsura ng isang halimaw na inaasahan niya. Gwapo ang lalaki, sa isang paraan na nakakatakot. Matangos ang ilong, perpekto ang tabas ng mga labi,
at matalimang panga. Ngunit ang mga mata niya ay walang emosyon, malamig. Tila mga mata ng agila, matalas, hindi kumukurap, at kayang-kayang makita ang bawat takot na nagtatago sa kaloob-looban niya. Tumayo ka, utos nito. Sumunod si ginhawa, nanginginig ang mga tuhod. Inabot nito sa kanya ang isang coat. Isuot mo. Walang pag-aalinlangan niyang isinuot ito. Ang init mula sa damit ay kaunting nagpabawas sa kanyang panginginig. Walang imik silang naglakad palabas. Ang mga armadong lalaki na kanina'y parang mga asong ulol ay yumuyuko na parang mga maamong tupa habang siya ay dumaraan. Ang lahat ay nagbibigay daan sa lalaking ito. Sumakay sila sa isang itim na sasakyan na mas mahal pa yata sa bahay na kinalakihan niya. Ang lalaki ang umupo sa driver's seat. Siya naman ay pinaupo sa likod, sa tabi ng bintana. Habang umaandar ang sasakyan, wala pa ring nagsasalita. Tanging ang marang tunog ng makina ang maririnig. Sinulyapan niya ang lalaki sa rearview mirror. Nakatitig ito sa kanya. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang tingin sa labas. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na nagmimistulang mga bituin na hindi niya kayang abutin. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Dinala siya nito sa isang lugar na malayo sa kabihasnan, paakyat sa isang bundok na nakaharap sa dagat. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang gate na kusa namang bumukas. Ang bumungad sa kanya ay isang mansyon na tila palasyo, napapalibutan ng matataas na pader. Hacienda Ulap Dagat, isang paraisong naging kulungan niya. Sa loob, dinala siya nito sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila. Isang library na puno ng libu-libong aklat mula sahig hanggang kisame. Sa gitna ay may isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Umupo ang lalaki. Itinuro nito ang silya sa harapan niya. Maupo ka. Muli, sumunod si ginhawa. May kinuha itong folder sa ibabaw ng mesa at inilapag sa harap niya. Isang kontrata. Ako si Lakan Bantayog. Pagpapakilala nito, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Ikaw, simula ngayon, ay pag-aari ko. Ngunit bibigyan kita ng pagkakataong lumaya. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa dibdib ni ginhawa. Pag-asa. Simple lang ang kasunduan. Pagpapatuloy ni Lakan. Bibigyan mo ako ng isang anak, isang tagapagmana. Sa oras na maipanganak mo ang isang malusog na sanggol, lalo na kung lalaki, malaya ka na. Bibigyan pa kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa, kung saan hinding-hindi mo na ako makikita. Nawala ang pag-asa. Napalitan ito ng matinding pagkasuklam. Tiningnan niya si Lakan, hindi na bilang isang tao, kundi bilang isang demonyo. Hayop ka. Sigaw niya ang boses ay basag sa galit at luha. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lakan, tila hindi man lang siya natinag. Pumirma ka o mananatili ka sa poder ko habang buhay bilang isang alipin. Walang pagpipilian. Nanginginig ang kamay na kinuha ni ginhawa ang ballpen. Bawat letra ng pangalan niya na isinulat niya sa papel ay parang isang patak ng kanyang dugo. Isang kasulatan na nagbebenta hindi lang ng kanyang katawan, kundi ng kanyang buong pagkatao. Matapos niyang pumirma, tumayo si Lakan. Dalhin niyo na siya sa kanyang silid. Utos nito sa mga kasambahay na kanina pa tahimik na naghihintay sa gilid. Habang hinihila siya paalis, ang lahat ay biglang nagdilim. Ang bigat ng mga nangyari, ang pagdukot, ang subasta, ang kontrata, ay tuluyang bumagsak sa kanya. Nawalan siya ng malay. Nang muli siyang magising, nakahiga siya sa isang malambot na kama na may kumot na seda. Ang silid ay maluwag at elegante. May malaking bintana na tanaw ang walang katapusang karagatan. Saglit, inakala niyang panaginip lang ang lahat. Isang napakasamang panaginip. Sinubukan niyang bumangon, ngunit may pumigil sa kanya.
May malamig at mabigat na bagay sa kanyang pulsuhan. Nang tingnan niya ito, isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa kanyang pulsuhan ay may isang gintong posas. Nakakabit ito sa isang mahabang gintong kadena na ang dulo ay nakakandado sa headboard ng kama. Hindi siya isang panauhin sa palasyong ito. Isa siyang bilanggo. Isang bilanggo sa isang gintong kulungan. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong gumagapang sa dingding ng kanyang silid. Para kay ginhawa, ang oras ay hindi na sinusukat sa pagbilog ng buwan o pagsikat ng araw, kundi sa pagbukas at pagsara ng kanyang pinto. Sa pagpasok ng mga kasambahay na nag-iiwan ng pagkain at sa kanilang pag-alis na nag-iiwan sa kanya sa katahimikan. Ang gintong posa sa kanyang pulsuhan ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ang kadena ay sapat ang haba para makagalaw siya sa loob ng maluwag na silid, makapunta sa banyo na gawa sa marmol, makaupo sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana, at makahiga sa napakalambot na kama. Ngunit ang bawat kalansing nito ay isang paalala. Hindi siya malaya. Sinubukan niyang kausapin ang mga kasambahay. 2 babae, isang matanda at isang bata ang laging naghahatid ng kanyang pagkain. Ngunit tila mga estatwa silang may buhay. Yumuyuko, naglalapag ng bandeha at umaalis ng walang kahit isang salita. Ang kanilang mga mata ay laging nakatungo sa sahig. Tila takot na magtama ang kanilang mga paningin. Isang hapon, sa kanyang pagkabagot, sinubukan niyang buksan ang bintana. Walang rehas, sariwa ang hangin ng dagat na humampas sa kanyang mukha. Sa ibaba, nakita niya ang isang hardin na puno ng mga puting rosas at sa dulo nito, ang bangin na bumabagsak patungo sa malalakas na alon. Napagtanto niya kung bakit walang rehas ang bintana. Ang hacienda ulap dagat, mismo ang bilangguan. Walang sino man ang makakatakas dito. Huwag mo nang subukan. Marami nang namatay diyan. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita si Lakan. Nakatayo sa may pintuan. Pinapanood siya. Hindi man lang niya narinig ang pagpasok nito. Hindi ako tanga para tumalon. Sagot ni ginhawa. Ang boses ay matigas at puno ng galit. Naglakad si Lakan palapit. Sa kamay nito ay may dala itong susi. Mabuti kung ganoon. Itinaas nito ang kanyang kamay at binuksan ng posas. Ang biglaang paggaan ng kanyang pulsuhan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hinaplos niya ang namumulang marka na iniwan nito. Malaya ka nang maglakad sa loob ng mansyon at sa hardin, sabi ni Lakan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Pero huwag kang lalampas sa mga pader. 50 armadong bantay ang nagpapatrolya sa buong paligid. Isang maling hakbang mo lang, babarilin ka nila nang walang tanong-tanong. Hindi sumagot si ginhawa. Anong pinagkaiba? Pinalaki lang ang kanyang kulungan. Bukas, darating ang doktor. Sisimulan na natin ang proseso para sa pagbuo ng tagapagmana ko. Dagdag ni Lakan bago tumalikod at naglakad palabas. Ang mga salitang yon ay parang mga dagang kumakain sa kanyang lamang loob. Proseso, tagapagmana. Para siyang isang hayop sa isang laboratorio. Kinabukasan, gaya ng sinabi ni Lakan, dumating ang doktor. Ngunit hindi iyon ang inaasahan ni ginhawa. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Doktor. Isang tao mula sa labas. Marahil ay maaari niya itong kausapin, humingi ng tulong. Pero ang pag-asa ay agad ding namatay. Ang doktor ay isang matandang lalaki na may malamig na mga mata, katulad ng kay Lakan. Kasama niya ang 2 nurse na babae. Kinuha ang kanyang dugo. Sinuri ang kanyang katawan na parang isang bagay na walang buhay, walang pakialam, walang emosyon. Pagkatapos ng pagsusuri, habang nag-aayos ng gamit ang doktor, sinubukan ni ginhawang magsalita. Dok,
Tulungan niyo po ako. Kinidnap po ako. Hindi siya pinatapos ng doktor. Tiningnan siya nito at sa unang pagkakataon, nagsalita. Ineng, isang payo lang. Ang buhay mo dito ay mas maganda kaysa sa libu-libong tao sa labas. Huwag mo nang guguluhin. Sumunod ka na lang sa gusto ni Ginoong Lakan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ginhawa. Naglakad-lakad siya sa hardin. Ang bango ng mga puting rosas ay nakakasulasok. Ang ganda ng buwan na tumatama. Sa dagat ay tila isang pang-iinsulto. Umupo siya sa isang bench na bato. Niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Naalala niya ang kanyang mga kaibigan, sina Lisa at Karen, na kasama niyang dinukot. Anong nangyari sa kanila? Ibinenta rin ba sila tulad niya? O mas masahol pa? Ang pag-aalala para sa kanila ay mas matindi pa kaysa sa pag-aalala para sa sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bigla siyang may naalala. Ang lumang dyaryo na nakita niya sa isang estante sa library noong isang araw. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa loob. Maingat na parang isang magnanakaw, pumasok siya sa library. Hinanap niya ang salansan ng mga lumang dyaryo. Habang naghahalongkat, may nahulog na isang folder. Kinuha niya ito, mga clipping mula sa iba't ibang pahayagan. At sa gitna nito, ang isang artikulo na may malaking litrato ng kanyang muka at ng kanyang mga kaibigan. 3 nurse nawawala. Binasa niya ang balita. Ang pamilya niya, ang kanyang tiyahin, ay lubos na nag-aalala. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa ibaba ng artikulo, may isang maliit na balita. Mga katawan ng 2 babae natagpuan sa isang bakanteng lote, hinihinalang biktima ng summary execution. Nanlamig ang buong katawan ni Ginhawa. Napaupo siya sa sahig. Sila na ba yon? Sina Lisa at Karen. Sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa, hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya paakyat, patungo sa opisina ni Lakan. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang pinto. Naabutan niya si Lakan na nakaupo sa kanyang mesa, nagbabasa ng mga dokumento. Nag-angat ito ng tingin. Ang mukha ay nagulat, ngunit mabilis na naging blanko muli. Ibinato ni Ginhawa ang dyaryo sa mesa. Mga hayop kayo, pinatay niyo sila, di ba? Matapos niyong pagsawaan, tinapon niyo na lang na parang basura. Ano to? Kasama ba to sa 1 bilyong binayad mo? Tumayo si Lakan. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magmaang-maangan. Sigaw ni Ginhawa. Dinuduro siya. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng to. Napakawalang puso mo. Sana mamatay ka na lang. Sana mabulok ka sa impyerno. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ginhawa ang pagbabago sa mga mata ni Lakan. Isang kislap ng galit. Hinawakan nito ang kanyang braso. Mahigpit. Tumigil ka. Hindi ako titigil. Pagpapatuloy ni Ginhawa, lumuluhan na sa galit. Pakiusap. Sabihin mo sa akin, nasaan na ang mga kaibigan ko? Kahit yun na lang. Pakiusap. Ang kanyang galit ay nauwi sa isang desperadong pakiusap. Tinitigan siya ni Lakan ng matagal. Binitawan nito ang kanyang braso. Wala na sila sa poder ko. Malamig nitong sagot. At wala akong pakialam kung nasaan man sila ngayon. Tumalikod ito at bumalik sa kanyang mesa. Tila tapos na ang usapan. Gumuho ang mundo ni Ginhawa. Ang huling sinag ng pag-asa na baka buhay pa ang kanyang mga kaibigan ay tuluyan ng namatay. Lumabas siya ng opisina na parang isang kaluluwang nawawala. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama at nakatitig sa kisame, isang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok ang matandang kasambahay. Sa pagkakataong ito, hindi lang pagkain ang dala niya. Inilapag nito ang bandeha sa mesa. At bago umalis,
May inilagay itong isang bagay sa ilalim ng kanyang unan. Isang bagong dyaryo na nakatupi. Nang makaalis ang kasambahay, kinuha ni Ginhawa ang dyaryo, ang petsa. Ngayon lang, at sa front page, isang balita ang sumalubong sa kanya. Mega biktima ng kidnapping, matagumpay na na-rescue ng mga pulis. At sa ilalim nito, isang malaking litrato. Ang litrato ni Lisa at Karen, nakayakap sa kanilang mga pamilya, umiiyak sa tuwa. Buhay sila. Ligtas sila. Napatingin si Ginhawa sa bintana, sa direksyon ng opisina ni Lacan, kung saan may ilaw pa. Ang lalaking nagsabing wala siyang pakialam. Ang lalaking nagligtas sa kanyang mga kaibigan sa paraang hindi niya alam. Sino ka ba talaga, Lacan Bantayog? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng isang bagong damdamin na nagsisimulang sumibol sa kanyang puso. Isang damdamin na mas komplikado at mas mapanganib kaysa sa takot at galit. Pagkalito, mula sa kadiliman ng kanyang control room, pinapanood ni Lacan Bantayog si Ginhawa sa isa sa napakaraming monitor sa kanyang harapan. Nakikita niya ang bawat galaw nito, ang pag-upo sa hardin, ang pag-iyak ng tahimik, ang pagtakbo pabalik sa mansyon na may determinasyon sa mukha. Nakita rin niya itong pumasok sa library. Alam niya kung ano ang hinahanap nito. Alam niya kung ano ang matatagpuan nito. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang labi. Pinatay niya ang monitor na nakatutok sa library. Hindi niya kayang makita ang reaksyon nito. Ang pangalan niyang Lacan ay isang korona at isang sumpa. Isinilang siya para maging isang haligi, isang bantayog ng kapangyarihan na itinayo sa dugo at takot ng kanyang mga ninuno. Mula pagkabata, itinuro sa kanya na ang emosyon ay kahinaan. Ang pagmamahal ay isang kapahamakan. Ang tiwala ay isang paanyaya sa pagkakanulo. Kaya naman, natuto siyang magsuot ng maskara, isang maskara ng lamig, ng kawalang pakialam, ng kalupitan. Ito ang nagpapanatili sa kanya na buhay. Ito ang nagpapanatili sa kanyang pamilya sa tuktok ng kadena ng pagkain sa mundong kanilang ginagalawan. Ngunit ang babaeng ito, si Ginhawa Alpas, ay tila isang malakas na hangin na pilit na tinatangay ang kanyang maskara. Muling bumalik sa kanyang alaala ang araw na una niyang nakita ang pangalan at litrato nito. Hindi sa entablado ng subasta, kundi sa isang classified intelligence report. Isang ulat tungkol sa mga aktibidad ng kanilang pinakamalaking karibal, ang pamilya Soler, na pinamumunuan ni Don Ricardo. Nakasaad sa ulat na isang nurse sa isang pribadong klinika ang aksidenteng nakarinig sa usapan ng isang tauhan ni Don Ricardo. Isang usapan na tungkol sa isang malaking shipment ng iligal na armas. Ang pangalan ng nurse, Ginhawa Alpas. Ang utos ni Don Ricardo, patahimikin. Walang dapat matirang bakas. Sa mundong ito, ang patahimikin ay may iisang kahulugan. Ngunit ang mga tauhan ni Soler ay naging sakim. Sa halip na patayin, nakita nila ang potensyal na pagkakitaan ang isang dalagang tulad ni Ginhawa. Ibinenta nila ito sa black market. At doon, sa Lungga ng Buhaya, naghintay si Lacan. Ang pagbili niya kay Ginhawa ay isang strategic move, isang chess move. Una, para makuha ang isang mahalagang testigo laban sa kanyang kaaway. Pangalawa, para ipakita kay Don Ricardo na kaya niyang kunin ang anumang bagay na nasa ilalim ng ilong nito. Ang kasunduan tungkol sa tagapagmana, iyon ay isang perpektong dahilan, isang alibi para itago siya sa hasyenda nang hindi nagkakaroon ng hinala ang sinuman, lalo na ang mga espiya sa loob ng kanyang sariling organisasyon. Ngunit hindi niya inaasahan ang nangyari. Hindi niya inaasahan ang tapang nito sa kabila ng takot. Hindi niya inaasahan ang pagmamalasakit nito sa mga kaibigan. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. At higit sa lahat, hindi niya inaasahan ang epekto nito sa kanya.
Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na may halong galit at panunumbat ay mas masakit kaysa sa anumang bala. Tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang kanang kamay, si Dante, ang nasa kabilang linya. Boss, ligtas na ang dalawang babae. Nasa kustodya na sila ng mga pulis na hawak natin. Pinalabas nating isang rescue operation. Malinis ang lahat. Mabuti, sagot ni Lacan. Ang boses ay walang emosyon. Siguraduhin mong walang makakaalam na tayo ang nasa likod nito. Ibinaba niya ang telepono. Ilang sandali pa, narinig niya ang malalakas na yabag patungo sa kanyang opisina. Alam na niya. Nang bumukas ang pinto at pumasok si ginhawa na nag-aalab sa galit, hindi siya kumilos. Hinayaan niya itong ilabas ang lahat ng sama ng loob. Bawat sigaw, bawat mura, bawat luhang pumatak mula sa mga mata nito ay parang mga maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Nang tanungin siya nito kung nasaan ang kanyang mga kaibigan, gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin na, ligtas sila. Iniligtas ko sila para sa'yo. Ngunit ang mga salitang yon ay hindi kayang lumabas sa kanyang bibig. Ang kahinaan ay kamatayan, kaya isinuot niyang muli ang kanyang maskara. Wala na sila sa poder ko, at wala akong pakialam kung nasaan man sila ngayon. Nakita niya ang pagguho ng pag-asa sa mga mata nito at sa isang saglit, kinamuhian niya ang kanyang sarili. Matapos itong umalis, umupo siya sa kanyang silya at napasabunot sa sariling buhok. Komplikado? Lahat ay nagiging komplikado. Tiningnan niya ang mga monitor. Si ginhawa, nakaupo sa kama nito, binabasa ang diaryong ipinaabot niya sa matandang kasambahay. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito, ang paraan ng pagtingin nito sa direksyon ng kanyang opisina. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Lacan ang isang bagay na pilit niyang winawaksi. Isang kakarampot na pag-asa. Isang pag-asa na marahil mayroon pang ibang paraan para mabuhay. Isang buhay na hindi nababalot ng dilim at dugo. Isang buhay kung saan ang isang bantayog na tulad niya ay maaaring matutong makaramdam muli. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho nang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang hepe ng seguridad. Ginoong Lacan, ang gate po. Bumukas. Napakunot ang noo ni Lacan. Anong ibig mong sabihin? Hindi po namin kontrolado. May override command mula sa labas. Sagot ng gwardiya, may bahid ng pag-aalala sa boses. Tumayo si Lacan at dumungaw sa bintana ng kanyang opisina. Mula sa itaas, kitang-kita niya ang mahabang daan patungo sa mansyon. Isang kulay pulang sports car ang mabilis na humaharurot paakyat. Kinilala niya ang sasakyan. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Maya-maya lang, ang malaking pinto sa ibaba ng mansyon ay bumukas ng malakas. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida. Ang mga takong ay tumutunog sa marmol na sahig. Maganda, matalas ang tingin, at may ngiti sa labi na kasing tamis ng lason. Ang babaeng itinakda ng kanyang ama na pakasalan niya para sa isang alyansa. Ang babaeng kumakatawan sa lahat ng bagay na kinamumuhuyan niya sa mundong ito. Ang tagapamahala ay sumalubong sa babae, ang mukha ay balisa. Magandang gabi po, Senyorita Hasmin. Hindi po namin inaasahan ang inyong pagdating. Gumiti si Hasmin Soler. Bakit? Hindi ba ako pwedeng bumisita sa aking mapapangasawa? Nasaan si Lacan? Sa sandaling iyon, ang intercom ni Lacan ay muling tumunog. Ngunit hindi na ito ang boses ng hepe ng seguridad. Ito ay ang boses ng tagapamahala. Ginoong Lacan, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Nandito po si Senyorita Hasmin Soler. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Lacan. Hindi dahil kay Hasmin, kundi dahil sa kung sino ang maaaring makita ni Hasmin.
Napatingin siya sa monitor kung saan nakikita niya si Ginhawa. Dahil sa ingay, lumabas ito ng kanyang silid at ngayon ay nakatayo sa tuktok ng grand staircase, litong-lito sa kung ano ang nangyayari. Sa ibaba, sa grand foyer, nag-angat ng tingin si Hasmin at ang mga mata ng dalawang babae ay nagtagpo. Narinig ni Ginhawa ang komosyon mula sa ibaba, ang tunog ng isang mabilis na sasakyan, ang pagbukas ng malaking pinto, at ang mataginting na tunog ng takong sa sahig. Dahil sa kuryosidad na mas malakas pa sa kanyang pag-iingat, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at lumabas. Mula sa tuktok ng malawak na hagdanan, tanaw niya ang lahat. Isang babae sa gitna ng foyer. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila hinulma sa perpekto nitong katawan. Ang buhok nito ay itim na itim, alon-alon na bumabagsak sa kanyang balikat. Maganda siya, sa paraan na nakakasilaw at mapanganib. At nang mag-angat ito ng tingin, ang mga mata nila ay nagpangabot. Isang malamig at mapanuring tingin ang ipinukol sa kanya ng babae, mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang isang insekto. Bago pa man makagalaw si Ginhawa, isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Silakan. Mabilis itong bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ay may bigat. Hasmin! Sabi nito. Ang boses ay walang anumang init. Anong ginagawa mo dito? Ang babae, si Hasmin, ay ngumiti ng matamis. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Lakan at walang seremonyang ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Hindi mo ba ako na-miss, mahal ko? Sabi nito sa isang boses na malambing ngunit may bahid ng panunumbat. 2 weeks. 2 weeks kang hindi nagparamdam. Nagsimula na akong mag-alala. Pilit na inalis ni Lakan ang mga braso ni Hasmin mula sa kanya. May trabaho ako. Trabaho. Tumawa si Hasmin, isang tawang mahina ngunit matinis. Ang mga mata nito ay muling napako kay Ginhawa na nanatiling hindi makagalaw sa itaas ng hagdanan. Siya ba? Ang bago mong trabaho? Isang kuryente ng tensyon ang bumalot sa buong silid. Naramdaman ni Ginhawa ang tingin ng lahat ng mga kasambahay at guwardiya na nasa paligid. Para siyang isang isda sa loob ng aquarium. Pumasok ka sa opisina ko. Mag-usap tayo. Mariing sabi ni Lakan kay Hasmin, sinusubukang ilayo ang atensyon nito. Ngunit hindi nagpatinag si Hasmin. Sa halip nagsimula itong maglakad, patungo sa hagdanan, patungo kay Ginhawa. Sino ka? Tanong nito nang makalapit. Ang boses ay nagbago na. Wala na ang lambing, tanging lamig, at pagmamataas na lang ang natira. Hindi alam ni Ginhawa ang isasagot. Ano nga ba siya? Isang bihag? Isang investment? Isang incubator? Bago pa man siya makapagsalita, si Lakan na ang sumagot mula sa ibaba. Isa siya sa mga bagong kasambahay. Nasaktan si Ginhawa sa mga salitang yon. Kahit alam niyang marahil ay paraan lang yon ni Lakan para protektahan siya. Ngunit ang sakit ay nandoon pa rin, matalim at totoo. Tiningnan siya ni Hasmin mula ulo hanggang paa muli. Kasambahay, sabi nito na may halong pang-aalipusta. Masyado naman yata siyang maputla at mukhang mahina para maging kasambahay at bakit hindi siya nakasuot ng uniforme. Bago pa lang siya, mabilis na sagot ni Lakan. Umakyat ka na sa kwarto mo. Utos nito kay Ginhawa. Ang mga mata ay nagbababala. Tumalikod si Ginhawa at akmang aalis na nang muling magsalita si Hasmin. Sandali, huminto si Ginhawa. Hindi pa ako tapos sa'yo, sabi ni Hasmin, lumalapit pa. Dahil malapit na akong maging ginang ng pamamahay na ito, kailangan kong makilala ang lahat ng tauhan. Ako si Hasmin Soler, ang mapapangasawa ni Lakan. Ang mga salitang mapapangasawa ni Lakan ay tumama kay Ginhawa na parang isang malakas na sampal. Mapapangasawa. Fiancé. Kaya pala,
Kaya pala pamilyar ang apelyidong Soler. Ito ang pamilyang kaaway ni Lacan, isang kasunduang pampulitika. Ngunit kahit alam na niya iyon, naramdaman pa rin niya ang isang emosyon na hindi niya dapat maramdaman. Selos. Isang nakakapasong selos na gumapang sa kanyang dibdib. At ikaw? Pagpapatuloy ni Hasmin. Anong pangalan mo? Ginhawa. Mahinang sagot niya. Ginhawa. Ulit ni Hasmin. Na tila nilalasap ang pangalan sa kanyang dila. Isang pangalang angkop para sa isang alipin. Sige na. Bumalik ka na sa lungga mo. Sa utos na yon, walang nagawa si Ginhawa kundi ang tumalikod at maglakad pabalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Narinig pa niya ang mahinang pagtatalo ni Lacan at Hasmin sa ibaba bago niya isara ang pinto. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahaba at pinakanakakabinging hapunan sa buong buhay ni Ginhawa. Pinilit siyang paupuin ni Hasmin sa mesa kasama nila ni Lacan para masanay na siya kung paano magsilbi sa kanyang mga amo. Sabi nito na may matamis na ngangiti. Sa buong oras na yon, si Hasmin lang ang nagsasalita. Ikinukwento niya ang kanilang mga plano para sa kasal, ang mga lugar na pupuntahan nila para sa honeymoon, ang disenyo ng magiging nursery para sa kanilang magiging mga anak. Bawat salita ay isang karayom na direktang tumutusok sa puso ni Ginhawa. Si Lacan naman ay nanatiling tahimik. Ang panga ay laging matigas. Ang mga mata ay laging madilim. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, hinarang siya ni Hasmin sa pasilyo. Wala si Lacan sa paligid. Makinig ka, babaeng probinsya, sabi ni Hasmin. Ang boses ay tila isang kaluskos ng ahas. Hindi ako tanga. Alam kong hindi ka isang simpleng kasambahay. Hindi ko alam kung ano ka. Isang laruan, isang bayaran. At wala akong pakialam. Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Lumapit ito, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Si Lacan ay akin. Ang yaman niya, ang kapangyarihan niya, ang apelyido niya. Lahat ay magiging akin. Isa ka lang hamak na balakid. At ang mga balakid, tinatanggal. Wala akong gusto sa kanya. Mabilis na sagot ni Ginhawa. Kahit na ang puso niya ay sumisigaw ng kasinungalingan. Tumawa si Hasmin. Talaga ba? Kitang-kita ko sa mga mata mo. Ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. Isang payo lang, Ginhawa. Umalis ka na habang may oras ka pa. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ang buhay mo sa impyernong ito ay magiging mas malala pa. Tumalikod si Hasmin at naglakad palayo. Iiwan si Ginhawang nanginginig sa takot at galit. Mula sa di kalayuan, sa dulo ng pasilyo, nakita ni Ginhawa sina Lacan at Hasmin na nagtatalo. Hindi niya marinig ang mga sinasabi nila. Ngunit kitang-kita niya ang galit sa kilos ni Lacan at ang panunumbat sa mukha ni Hasmin. Ang eksenang yon, ang dalawang makapangyarihang tao na tila perpektong magkapares sa kanilang madilim na mundo, ay nagpaliwanag sa kanya ng isang masakit na katotohanan. Hindi siya kabilang dito. Isa lang siyang dayo. Isang anomalya. Isang kontratang kailangang matapos. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Hasmin, ang imahe nito na nakapulupot kay Lacan, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Tumayo siya at nagpunta sa bintana. Ang dagat sa labas ay madilim at magulo, isang refleksyon ng nararamdaman niya. Biglang bumukas ang kanyang pinto. Si Lacan. Pumasok ito at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang mukha nito ay pagod at puno ng tensyon. Ginhawa, sabi nito. Ang boses ay mababa at seryoso. Bakit? Malamig niyang tanong. Kailangan mong makinig sa akin, sabi ni Lacan. Lumalapit. Huwag kang maniniwala sa anumang nakita
o narinig mo ngayong gabi? At ano ang dapat kong paniwalaan? Mapait niyang sagot. Nakasambahay mo lang ako na ang babaeng iyon, ang fiancé mo, ay hindi totoo? Ang kasal na yon, ito ay isang kasunduan, isang alyansa para matigil ang digmaan, walang personalan. Pagpapaliwanag ni Lakan. Wala akong pakialam. Sigaw ni Ginhawa, hindi na napigilan ng emosyon. Wala akong pakialam sa mga digmaan nyo. Ang gusto ko lang ay lumaya. Hinawakan ni Lakan ang kanyang mga balikat. Ang mga mata nito ay nakikiusap. Malapit na, Ginhawa. Konting tiis na lang. Pero sa ngayon, kailangan mong mag-ingat kay Hasmin. Mapanganib siya. Bakit? Dahil baka malaman niya ang tungkol sa kontrata natin? Hindi, sabi ni Lakan, umiling. Dahil baka malaman niya ang totoong dahilan kung bakit ka nandito. Natigilan si Ginhawa. Anong totoong dahilan? Tumingin si Lakan sa kanyang mga mata. Ang tingin ay malalim at puno ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Ang mga narinig mo, ang mga plano ng pamilya Soler. Totoo ang mga iyon at gusto kanilang patahimikin noong una pa lang. Isang malamig na takot ang biglang bumalot kay Ginhawa. Hindi kita binili para lang magkaroon ng tagapagmana. Pagpapatuloy ni Lakan, ang boses ay halos isang bulong na. Binili kita para iligtas ang buhay mo. Ang mga huling salita ni Lakan ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at hindi ka panipaniwala. Binili kita para iligtas ang buhay mo. Umiling si Ginhawa. Umatras ng isang hakbang palayo kay Lakan. Hindi. Isa lang itong panibagong laro. Isang panibagong paraan para manipulahin siya. Sinungaling! Nanginginig niyang sabi. Paano ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Lahat ng ginawa mo mula sa umpisa ay para kontrolin ako. Sa halip na magalit, isang bakas ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Lakan. Alam ko, mahina niyang sagot. Alam kong wala kang dahilan para maniwala sa akin, kaya ipapakita ko sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Ginhawa. Ang paghawak niya ay hindi na marahas o mapilit tulad ng dati. Maingat ito, na tila hawak niya ang isang bagay na napakahalaga at babasagin. Sumama ka sa akin. Dinala siya ni Lakan pabalik sa opisina nito. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang bangungot. Ngunit ngayon, ang pakiramdam ay iba na. Puno ng pag-aalinlangan, sumunod si Ginhawa. Isinara ni Lakan ang pinto at tiniyak na nakalak ito. Lumapit siya sa isang malaking painting ng isang barko sa gitna ng bagyo na nakasabit sa dingding. Hinawakan niya ang gilid ng frame at hinila ito. Isang mahinang tunog ang narinig at ang pader sa likod ng painting ay bumukas. Inilalantad ang isang vault na gawa sa bakal. Pinindot ni Lakan ang ilang numero sa keypad at inilagay ang kanyang hinlalaki sa isang scanner. Bumukas ang vault. Sa loob, sa halip na pera o ginto, ang nakita ni Ginhawa ay mga hilera ng mga folder at hard drive. Kumuha si Lakan ng isang itim na folder at isang maliit na audio recorder. Inilapag niya ang mga ito sa mesa sa harap ni Ginhawa. 6 na linggo na ang nakalipas. Nagsimula si Lakan. Ang boses ay kalmado at seryoso. Isa sa mga tauhan ko na nakapasok sa organisasyon ng mga Soler ang nagbigay sa akin ng impormasyon. Isang tauhan ni Don Ricardo na nagngangalang Marco ang nagtapat sa isang kapwa-miyembro matapos malasing. Ipinagmalaki niya kung paano siya nakatakas sa mga pulis matapos masugatan sa isang engkwentro. Binuksan ni Lakan ang folder. Sa loob ay may mga litrato. Litrato ng isang lalaking pamilyar kay Ginhawa. Ang pasyenteng ginamot niya sa klinika noong gabing iyon. Isang lalaking may tama ng bala sa braso.
Ang lalaking akala niya ay biktima ng isang simpleng holdapan. Nabanggit niya na dinala siya sa isang maliit na klinika kung saan isang nurse ang nag-asikaso sa kanya. Pagpapatuloy ni Lacan. Habang ginagamot siya, tumawag ang kanyang amo, si Don Ricardo. Dahil sa pag-aakalang tulog ang nurse, sinagot niya ang tawag at doon niya narinig ang lahat. Ang puso ni Ginhawa ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Naalala niya ang gabing iyon, ang mga pira-pirasong salita na narinig niya habang nagpapanggap na abala sa paglilinis ng sugat. Mga salitang tulad ng shipment, port, container van, armas. Noong una, inakala niyang nananaginip lang siya o guni-guni lang niya. Narinig mo ang plano nila na magpuslit ng isang malaking kargamento ng high-powered firearms papasok ng bansa. Sabi ni Lacan na tila nababasa ang kanyang isip. Nang malaman ni Don Ricardo na may nakarinig, nag-utos siya, patahimikin. Ngunit ang mga tauhan niya, sa halip na sundin ang utos, ay nagdesisyong pagkakitaan ka. Dinala ka nila sa subasta. Tumingin sila Lacan sa mga mata ni Ginhawa. Kung hindi kita binili noong gabing iyon, Ginhawa, wala ka na sana dito ngayon. Patay ka na. Hindi makapagsalita si Ginhawa. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ang pagdukot, ang dahilan kung bakit siya lang at ang dalawa niyang kaibigan ang kinuha. Ito pala ang dahilan. Paano ang mga kaibigan ko? Hirap niyang tanong. Collateral damage, sagot ni Lacan. Nasa maling lugar, sa maling oras. Isinama ka nila para magmukhang random kidnapping, hindi isang targeted hit. Kaya pinalaya ko sila dahil wala silang kinalaman dito. Ikaw ang kailangan nila. Kinuha ni Lacan ang audio recorder. Ito ang patunay. Pinindot niya ang play button. Isang garalgal na boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Ito ang boses ng tauhan ni Lacan na nagkukunwaring miyembro ng Solar. At ang kausap nito, si Marco ay lasing na nagkukwento. Ang tangang nurse! Akala niya tulog ako. Narinig niya lahat, pre. Sabi ni Don, tapusin. Kaso, sayang ang kutis, di ba? Sabi ko sa mga bata, benta natin. Malaking peran to. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Ginhawa ang mga salitang iyon. Ang kanyang buhay, ang kanyang kaligtasan ay ipinagpalit sa pera. Ang kasunduan natin tungkol sa tagapagmana, sabi ni Lacan, ibinabalik ang atensyon ni Ginhawa sa kanya. Iyon ay isang palabas, isang dahilan para manatili ka dito sa hasyenda kung saan ligtas ka. Walang sino man, kahit si Jasmine, ang maghihinala kung bakit ka nandito. Sa mata nila, isa ka lang, investment. Ang salitang investment ay may kirot, ngunit ngayon, naiintindihan na niya. Kaya ba ayaw mong mahalin kita? Tanong ni Ginhawa. Ang boses ay halos isang bulong. Natigilan si Lacan. Ang pagmamahal sa mundong ito, Ginhawa, ay isang kahinaan. Gagamitin ito ng mga kaaway mo laban sa'yo. Kung malaman ni Don Ricardo na mahalaga ka sa akin, nang higit pa sa isang testigo, hindi lang ikaw ang ilalagay niya sa panganib, kundi lahat ng taong nasa paligid ko. Sa wakas, ang lahat ng pader na itinayo ni Ginhawa sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang takot ay napalitan ng pag-unawa. Ang galit ay napalitan ng isang damdamin na mas malalim pa. Lumapit siya kay Lacan. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa utos o takot, kundi dahil sa sarili niyang kagustuhan. Tinitigan niya ang mga mata nito. Ang mga matang dati, kinatatakutan niya. Ngunit ngayoy nakikita niya ang bigat ng mundong pasan-pasan nito. Salamat, bulong niya. Hinawakan niya ang pisngi nito. At sa pagkakataong yon, si Lacan naman ang nagulat. Hindi ito gumalaw.
Tila hindi sanay sa isang haplos na walang malisya, isang haplos na puno ng pasasalamat. Pinoprotektahan lang kita, sabi ni Lakan. Ang boses ay bahagyang garalgal. Alam ko. At doon, sa gitna ng mga lihim at kasinungalingan, isang katotohanan ang lumabas. Isang katotohanan na hindi na nila kayang itago pa. Dahan-dahan, inilapit ni Ginhawa ang kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman niya ang malambot na pagdampi ng mga labi ni Lakan sa kanya. Hindi ito tulad ng unang halik nila. Isang halik na isinilang sa galit at pagnanasa. Ito ay iba. Dahan-dahan, magaan, puno ng pag-unawa. Isang halik na nagsasabing, naiintindihan kita, naniniwala ako sa iyo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit. Ang kanilang mga noo ay magkadikit. Sa isang saglit, ang mabigat na katahimikan ay binalot sila. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang malakas na katok sa pinto. Isang katok na apurado at malakas. Boss! Boss Lakan, buksan niyo to! Ito ang boses ni Dante, ang kanang kamay ni Lakan. Mabilis na lumayo si Lakan kay Ginhawa at binuksan ang pinto. Pumasok si Dante. Ang mukha ay pawisan at balisa. May dala itong isang folder. Boss, pasensya na sa abala. Pero kailangan niyong makita to. Nakuha na namin ang impormasyon. Anong impormasyon? Tanong ni Lakan. Yung tungkol sa kung sino ang nagbigay ng pangalan at address ni Ginhawa sa mga tauhan ng Solar, sabi ni Dante. Yung traidor na nagbenta sa kanya. Nanlamig si Ginhawa, ang taong iyon, ang taong naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Binuksan ni Lakan ang folder. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Isang halo ng gulat at galit. Tumingin siya kay Ginhawa, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lakan, sino? Tanong ni Ginhawa. Ang boses ay nanginginig na. Dahan-dahang iniharap ni Lakan ang folder sa kanya. Sa loob, isang litrato. Isang litrato ng isang babaeng nakangiti. Ang babaeng nag-alaga sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina, ang kanyang tita Elena. Ang litrato sa loob ng folder ay tila isang multo mula sa nakaraan. Nakangiti. Ngunit ang nangiting iyon ngayon ay parang isang mapanuksong halakhak. Tita Elena. Ang kapatid ng kanyang ina. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Hindi. Bulong ni Ginhawa, ang ulo ay umiiling-iling. Hindi totoo yan. Nagkakamali kayo. Kinuha niya ang folder mula sa kamay ni Lakan. Sa ilalim ng litrato ay may mga kopya ng bank transaction. Malalaking halaga ng pera ang pumasok sa account ng kanyang tiyahin. 2 araw bago siya dukutin. Ang nagpadala, isang shell corporation na matagal nang alam ni Lakan na pag-aari ng mga Solar. At ang huling ebidensya, ang pinakamasakit sa lahat. Isang transcript ng isang tawag sa telepono na na-intercept ng mga tauhan ni Lakan. Tita Elena, sigurado ba kayong hindi niyo siya sasaktan? Pera lang ang kailangan ko. May utang ako sa kasino. Tauhan ng Soler. Huwag kang mag-alala, Ginang. Dadalhin lang namin siya para sa isang pag-uusap. Basta ibigay mo sa amin ang schedule niya. Tita Elena, lagi siyang dumadaan sa eskinita sa may kanto ng Remedios pagkatapos ng shift niya sa ospital. 10:00 ng gabi, mag-isa lang siya. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Ginhawa. Ang mga alaalang masaya kasama ang kanyang tiyahin, ang pagluluto nito ng kanyang paboritong adobo, ang pag-aaruga nito sa kanya noong may sakit siya, ang mga yakap nito ay biglang naging kasinungalingan. Ang lahat ng pagmamahal na yon ay nabahira ng dugo, ng pagkakanulo. Nabitawan niya ang folder. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Ginhawa, sinubukan siyang abutin ni Lakan. Huwag!
Sigaw niya. Itinutulak palayo ang kamay nito. Huwag mo kong hawakan. Isang bagyo ng emosyon ang sumabog sa loob niya. Galit, sakit, pagkakanulo. Ang pakiramdam na ang buong buhay mo ay isang malaking kasinungalingan. Para siyang nalulunod at walang makapitan. Tumakbo siya palabas ng opisina, pabalik sa kanyang silid. Ang gintong kulungan na dati kinamumuhian niya ay biglang naging kanlungan. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa kama at doon, humagulhol siya. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang iyak para sa nawalang tiwala, para sa nasirang pamilya, para sa pagiging inosente na ninakaw sa kanya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiiyak. Ang alam lang niya, nang maubos na ang kanyang mga luha, ang natira na lang ay isang nakakamanhid na sakit at isang nag-aapoy na galit. Tumayo siya. Ang refleksyon niya sa salamin ay isang estranghero, maputla, may magang mga mata, puno ng puot. Kinuha niya ang unang bagay na nahawakan niya, isang mamahaling florera sa ibabaw ng mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na porselana ay nagbigay sa kanya ng isang kakatuwang kasiyahan. Kinuha niya ang isa pa, isang lampara, at ibinato rin ito. Sinimulan niyang sirain ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Ang mga unan, ang mga libro, ang mga palamuti. Bawat bagay na nababasag ay isang sigaw na hindi niya kayang ilabas. Tama na! Dalawang malalakas na braso ang yumakap sa kanya mula sa likuran. Pinipigilan siya. Silakan. Bitawan mo ko. Nagpupumiglas niyang sigaw. Pinagsusuntok ang dibdib nito. Ngunit ang mga suntok niya ay mahina. Bitawan mo ko. Gusto kong mag-isa. Hindi kita iiwan. Maring sabi ni Lakan. Hinihigpitan pa ang yakap. Hindi sa ganitong kalagayan mo. Humarap si Ginhawa sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Bakit, Poit? Dahil pag-aari mo ko? Dahil investment mo ko na kailangan mong protektahan? Isang kislap ng sakit ang muling dumaan sa mga mata ni Lakan. Hindi. Kung gayon, bakit? Dahil ayokong makita kang nasasaktan ng ganito. Ang pagsigaw ni Lakan ay nagpatigil kay Ginhawa. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong magtaas ng boses, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Ang lakas ni Ginhawa ay biglang nawala. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Kung hindi siya hawak ni Lakan, marahil ay bumagsak na siya sa sahig. Ang sakit. Bulong niya. Ang boses ay basag. Ang sakit-sakit, Lakan. Bakit niya nagawa sa akin to? Pamilya ko siya. Niyakap siya ni Lakan. Sa pagkakataong ito, hindi para pigilan siya, kundi para alalayan. Hinayaan niya si Ginhawang isubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib at muling umiyak. Hinaplos ni Lakan ang kanyang buhok. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kagaanan na taliwas sa kanyang pagkatao. Walang nagsalita. Tanging ang mga hikbilang ni Ginhawa ang maririnig, kasabay ng malakas na tibok ng puso ni Lakan. Sa yakap na yon, sa gitna ng mga nabasag na bagay sa silid, naramdaman ni Ginhawa ang isang bagay na hindi niya inaasahan, kaligtasan. Ang lalaking dati kinatatakutan niya ang naging tanging sandalan niya sa oras ng kanyang pagguho. Ang bantayog na akala niya'y gawa sa bato ay naging isang kanlungan. Dahan-dahan, tumahan siya sa pag-iyak. Iniangat niya ang kanyang mukha para tingnan si Lakan. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-aalala, pagsisisi, at isang bagay na mas malalim pa. Patawad, bulong ni Lakan. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa mundo ko, hindi ka sana nadamay dito. Umiling si Ginhawa. Hindi mo kasalanan. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Ang kanilang mga paghinga ay nagsasama.
Ang sakit sa kanilang mga puso ay napalitan ng isang pangangailangan. Isang pangangailangan na makaramdam ng init, ng buhay, ng koneksyon sa gitna ng kaguluhan. Si Lakan, ang unang gumalaw. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya, na tila humihingi ng permiso. Tumango si Ginhawa, isang halos hindi mahahalata na galaw. At hinalikan siya ni Lakan. Isang halik na puno ng pagnanasa, ng sakit, ng pangangailangan. Isang halik na sumisira sa lahat ng pader na natitira pa sa pagitan nila. Tumugon si Ginhawa ng may parehong intensidad. Ang kanyang mga kamay ay ipinulupot sa leeg ni Lakan. Hinihila ito palapit. Ang halik ay naging mas mapusok, mas desperado. Dinala siya ni Lakan patungo sa kama. Hindi inaalis ang pagkakadikit ng kanilang mga labi. Sa sandaling iyon, hindi na sila si Lakan Bantayog, ang mafia boss, at si Ginhawa Alpas, ang kanyang bihag. Sila ay 2 taong sugatan na naghahanap ng lunas sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-iisa, isang nakakabinging tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang sirena. Ang security alarm. Kasunod nito, ang mga ilaw ay biglang namatay. Pinalitan ng mga kumukutitap na pulang ilaw pang emergency. Mabilis na lumayo si Lakan kay Ginhawa. Ang katawan ay agad na naging alerto. Kinuha niya ang kanyang two-way radio mula sa kanyang bulsa. "Dante! Anong nangyayari?" Ang boses ni Dante mula sa radyo ay nagkakagulo. "Sinasalakay tayo, boss! Ang mga tauhan ni Solar, nandito sila. Marami sila." Bago pa man makasagot si Lakan, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang salamin ng bintana sa silid ni Ginhawa ay nabasag at ang malakas na hangin ay pumasok. Mula sa radyo, narinig nila ang isang huling sigaw mula kay Dante, kasunod ng sunod-sunod na putok ng baril. At pagkatapos, katahimikan. Ang katahimikan mula sa radyo ni Lakan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Ginhawa. Ang halik, ang init, ang sandali ng koneksyon ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. "Manatili ka dito. Huwag kang aalis, anuman ang mangyari." Mariing utos ni Lakan. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at matalas na parang isang patalim. Kinuha niya ang isang baril mula sa ilalim ng kama. Isang bagay na hindi alam ni Ginhawang nandoon pala. Sa isang mabilis na kilos, sinuri niya ang mga bala nito. "Itago mo to. Gamitin mo kung kailangan." Inilagay ni Lakan ang isa pang maliit na baril sa kamay ni Ginhawa. Malamig at mabigat ito. Hindi pa siya nakakahawak ng baril sa buong buhay niya. "Hindi ko kaya," nanginginig niyang sabi. "Kailangan mong kayanin," sabi ni Lakan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, nag-aapoy sa gitna ng kadiliman. "Itutok mo, kalabitin mo, huwag kang mag-isip, mabuhay ka." Bago pa man makasagot si Ginhawa, mabilis na siyang hinalikan ni Lakan sa noo. Isang mabilis ngunit mariing halik. "Babantayan kita." At sa isang iglap, nawala na siya sa pinto. Nilamon ng madilim na pasilyo na puno ng alingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Naiwan si Ginhawang mag-isa sa gitna ng nasirang silid. Niyakap niya ang baril na parang ito ang tanging bagay na makakapitan niya. Sa labas, ang paraiso ay naging isang larangan ng digmaan. Naririnig niya ang mga sigawan, ang pagtakbo, ang walang tigil na putukan. Ang bawat putok ay nagpapakaba sa kanya. Iniisip kung isa ba yon sa mga bala na para kay Lakan. Samantala, si Lakan ay gumagalaw na parang isang anino sa sarili niyang pamamahay. Ang hacienda ulap dagat na itinayo para maging isang kuta ay nilusob. Alam niyang may traidor.
Imposibleng malusutan ang kanyang seguridad ng ganito kadali. Ngunit wala ng oras para isipin iyon. Ang tanging nasa isip niya ay si ginhawa. Kailangan niyang ilabas ito. Sa bawat sulok, may mga tauhan si Don Ricardo. Nakikipagbarilan ang mga gwardya niya. Ngunit halatang dehado sila sa bilang. Nakita ni Lakan ang mga katawan ng sarili niyang mga tauhan, mga taong tapat sa kanya, na nakahandusay sa sahig. Isang nag-aalab na galit ang pumuno sa kanyang puso. Lakan! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Mula sa likod ng isang malaking haligi, lumabas si Jasmine. Ang mamahalin nitong bestida ay bahagyang marumi. Ngunit ang mukha nito ay kalmado. Halos walang emosyon. Anong ginagawa mo dito? Kailangan mong umalis. Sigaw ni Lakan habang nagpapaputok sa dalawang paparating na kalaban. Ngumiti si Jasmine, isang ngiting nakakapanlamig. Umalis? Bakit ako aalis? Ngayon pa nga lang nagsisimula ang kasiyahan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lakan. Ngunit sa loob-loob niya, alam na niya. Ang aking ama, si Don Ricardo, ay pagod nang maghintay. Sabi ni Jasmine, ang boses ay puno ng tagumpay. Pagod na siyang makipaglaro sa'yo. Panahon na para kunin ang nararapat sa amin. Lahat ng ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa buong paligid. Siya ang traidor. Siya ang nagpapasok sa kanila. Bakit? Tanong ni Lakan. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Ang kasal, ang alyansa. Tumawa si Jasmine. Ang alyansa? Isang piraso lang yun ng papel, Lakan. Ang totoong premyo ay ang buong imperyo mo. At bilang bonus, tumingin ito sa itaas, sa direksyon ng silid ni ginhawa. Ang pag-aalis sa lahat ng balakid. Sa sandaling iyon, dalawang malalaking tauhan ni Soler ang biglang sumulpot sa likuran ni Lakan at dinisarmahan siya. Nagpumiglas siya, ngunit malakas sila. Hinawakan siya ng mga ito, hindi siya makagalaw. Hanapin niyo ang babae, utos ni Jasmine. Dalhin niyo siya dito. Jasmine, huwag. Sigaw ni Lakan, nagpupumiglas. Gawin mo na ang lahat sa akin, pero huwag mong idamay si ginhawa. Ang pagmamakaawa sa boses ni Lakan ay tila musika sa pandinig ni Jasmine. Ayan ang gusto kong marinig. Sabi nito, hinahaplos ang pisngi ni Lakan. Ang isang Lakan bantayog na nagmamakaawa. At lahat, dahil sa isang hamak na babae, nakakaawa ka. Ilang sandali pa, naririnig ni ginhawa ang malalakas na kalabog sa kanyang pinto. Sinipa ito ng sinipa hanggang sa bumigay ang lock. Pumasok ang dalawang lalaking nakamaskara. Itinutok ni ginhawa ang baril, nanginginig ang mga kamay. Naalala niya ang sinabi ni Lakan. Itutok mo, kalabitin mo, mabuhay ka. Ipinutok niya. Isang nakakabinging putok ang umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit ang bala ay tumama sa pader, malayo sa target. Bago pa man siya makakalabit muli, sinunggaban na siya ng isang lalaki. Nahulog ang baril mula sa kanyang kamay. Bitawan niyo ko. Sigaw niya, nagpupumiglas. Ngunit wala siyang kalaban-laban. Kinaladkad siya palabas ng silid, pababa ng hagdanan. At doon, sa gitna ng foyer, nakita niya ang eksenang dumurog sa kanyang puso. Si Lakan, nakaluhod, hawak ng dalawang lalaki. Ang mukha niya ay may mga galos at dugo. At sa tabi niya si Jasmine, nakangiti na parang isang reyna. Lakan! Sigaw ni ginhawa. Tumingin si Lakan sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit, pagsisisi at takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Tingnan mo ang nahanap namin, Ama, sabi ni Jasmine, nagsasalita sa isang earpiece. Isang malaking lalaki na may pilat sa muka, si Don Ricardo Soler, ang lumapit at sinuntok si Lakan sa sikmura. Napayuko si Lakan, umuubo ng dugo.
Hayop ka, sigaw ni Ginhawa. Sinusubukang kumawala. Dalhin na yan sa helicopter. Utos ni Don Ricardo. Itinuturo si Ginhawa. At ito, sabi niya, itinuturo si Lakan. Sunugin niyo ang buong lugar. Tiyaking walang matitira sa kanya kundi abo. Hindi! Sigaw ni Ginhawa habang kinaladkad siya palabas. Lakan! Nagpupumiglas si Lakan. Sa isang huling pagsabog ng lakas, nakawala siya sa pagkakahawak ng isang lalaki. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tinamaan si Lakan sa binti. Bumagsak siya sa sahig, hindi na makatayo. Kinaladkad si Ginhawa palabas, patungo sa isang helicopter na naghihintay sa hardin. Ang huling nakita niya bago siya ipinasok sa loob ay si Lakan, nakahandusay sa sahig ng kanyang nag-aapoy na mansyon, duguan at walang magawa. Habang paakyat ang helicopter, tanaw ni Ginhawa ang hasyenda ulap dagat na unti-unting nilalamon ng apoy. Ang dati gintong kulungan niya ay naging libingan ng lalaking minamahal niya. Tumingin siya sa mga mata ni Lakan mula sa malayo. Nagtama ang kanilang paningin sa huling pagkakataon. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsigawan. Isang sigaw ng paalam, ng pag-ibig at ng lubos na kawalan ng pag-asa. Napapikit si Lakan habang nararamdaman ang pag-init ng apoy sa kanyang paligid. Ang usok ay pumupuno sa kanyang mga baga. Ang huling salitang kumawala sa kanyang bibig ay isang bulong na tinangay ng hangin. Ginhawa. Ang kadiliman ay malamig at mabigat. Ngunit mas malamig pa ang sahig na bakal na kanyang hinihigaan. Dahan-dahang iminulat ni Lakan ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay isang blangkong kisame na gawa sa metal at ang mahinang ugong ng isang makina. Sinubukan niyang bumangon. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang binti paakyat sa kanyang buong katawan. Dahilan para mapasigaw siya ng mahina. Tiningnan niya ang kanyang binti. Nakabenda ito ng maayos, ngunit ang sakit ay nandoon pa rin. Isang paalala ng kanyang kabiguan. Dahan-dahan lang, boss. Isang pamilyar na boses. Napalingon si Lakan at nakita si Dante, ang kanyang kanang kamay na may benda sa ulo at sling sa braso, ngunit buhay. Kasama niya ang ilan pang mga tauhan, lahat ay may mga sugat, ngunit buhay. Nasaan tayo? Tanong ni Lakan. Ang boses ay paos. Nasa isa tayong safe house sa ilalim ng lupa, sa may pantalan. Sagot ni Dante. Ito ang Plan Omega na inihanda pa ng ama niyo. Ang emergency exit kapag gumuho ang lahat. Unti-unting bumalik ang mga alaala kay Lakan. Ang apoy, ang mga putok ng baril, ang mukha ni Ginhawa habang inilalayo sa kanya. Si Ginhawa! Yumuko si Dante. Ang katahimikan nito ay isang sagot na mas masakit pa sa anumang salita. Wala na kaming nagawa, boss. Pagdating namin sa inyo, paalis na ang helicopter. Sinubukan naming habulin pero kinuyuyom ni Lakan ang kanyang kamao at malakas na sinuntok ang sahig na bakal. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang sakit na dulot ng kawalan ng kapangyarihan. Siya, si Lakan Bantayog, na kayang bilhin ang lahat, ay hindi nagawang protektahan ang nag-iisang bagay na may halaga sa kanya. Ang hasyenda? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Abo na lang ang natira, boss. Malungkot na sagot ni Dante. Pinalabas ng mga soler na isang aksidente. Gas leak. Walang nakaligtas, ayon sa balita. Para sa buong mundo, patay na si Lakan Bantayog. Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa labi ni Lakan. Patay na. Marahil ay mas mabuti na nga. Ang pangalan, ang imperyo, ang trono, lahat ay nawalan ng kahulugan. Para saan pa ang lahat ng yon kung wala si Ginhawa? Lumipas ang 2 araw na tila isang bangungot para kay Lakan.
tumanggi siyang kumain. Tanging tubig at gamot sa sakit lang ang kanyang tinatanggap. Nakaupo lang siya sa isang sulok ng malamig na silid, nakatitig sa blangkong pader. Ang isip ay paulit-ulit na ipinapalabas ang huling imahe ni Ginhawa. Sa ikatlong araw, pumasok si Dante. "Boss, may impormasyon na kami." Hindi kumibo si Lakan. Nalaman namin kung saan dinala ng mga Solar si Ginhawa. Pagpapatuloy ni Dante. Nasa pribadong isla sila, sa Isla del Diablo. Doon ang pinakakutan ni Don Ricardo. Imposibleng pasukin. Sa pagkarinig ng pangalan ni Ginhawa, isang kislapang bumalik sa mga mata ni Lakan. Tumingin siya kay Dante. Walang bagay na imposible. Tumayo siya, iniinda ang sakit sa kanyang binti. Lumapit siya sa isang malaking mesa sa gitna ng silid. "Bigyan mo ko ng mapa, ng blueprint, ng lahat ng impormasyong meron ka tungkol sa islang yon." Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, muling naging buhay si Lakan Bantayog. Ngunit hindi na ito ang dating Lakan na naghahangad ng kapangyarihan. Ito ay isang bagong Lakan na may iisang layunin, ang mabawi si Ginhawa. Tinipon niya ang natitira niyang mga tauhan, 20 lalaki, ang mga pinakatapat at pinakamagagaling sa kanila, ang mga handang sumunod sa kanya kahit sa kamatayan. "Makinig kayo," sabi ni Lakan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "Ang Lakan Bantayog na kilala nyo ay patay na. Ang imperyo natin wala na. Ang laban na ito ay hindi na para sa teritoryo o sa pera." Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. Ang laban na ito ay personal. Pagsalakay tayo sa Isla del Diablo, kukunin natin si Ginhawa. At pagkatapos noon, malaya na kayo. Maglaho na tayo. Ito na ang huling misyon natin. Walang nagsalita. Ngunit sa mga mata ng kanyang mga tauhan, nakita ni Lakan ang sagot. Ang katapatan na hindi kayang bilhin ng pera. Sa sumunod na 2 araw, walang tulugan. Pinagplanuhan nila ang bawat detalye. Ang pagpasok sa isla sa pamamagitan ng ilalim ng tubig. Ang pag-disable sa kanilang communication tower. Ang bawat pasilyo, bawat silid, bawat posibleng lokasyon kung saan maaaring itinatago si Ginhawa. At ang pinakamahalagang bahagi ng plano, ang grand finale. Maglalagay tayo ng mga pampasabog sa 3 pangunahing poste ng mansyon at sa kanilang imbakan ng gasolina. Paliwanag ni Lakan habang itinuturo ang mga punto sa blueprint. Pagkakuha natin kay Ginhawa, sasabog ang buong isla, walang matitira, walang ebidensya. Ang pagkamatay ni Lakan Bantayog sa sunog sa hasyenda ay makukumpirma ng isa pang malaking pagsabog kung saan madadamay ang buong pamilya Solar. Isang malinis na pagtatapos sa lahat. Isang suicide mission. Iyon ang nasa isip ng lahat. Ngunit walang umatras. Sa huling gabi bago ang pagsalakay, nilapitan ni Dante si Lakan. "Boss, sigurado ka ba dito? Maaari kang magsimula muli. Itayo muli ang lahat." Umiling si Lakan. Tumingin siya sa isang maliit na bagay na hawak-hawak niya. Isang puting rosas na kinuha niya mula sa hardin ni Ginhawa, ngayon ay lanta na itinago niya sa kanyang pitaka bago pa man ang pagsalakay. "Wala nang halaga ang lahat ng yon, Dante," sabi ni Lakan. "Noong una, akala ko ang kailangan ko ay isang tagapagmana para ipagpatuloy ang pangalan ko. Pero nagkamali ako. Ang kailangan ko pala ay isang dahilan para talikuran ang pangalang iyon." Tumingin siya sa dagat mula sa isang maliit na bintana ng safe house. Buhay ko para sa buhay niya. Isang napakaliit na halaga para bayaran ng lahat. Tumayo siya at humarap sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang binti ay masakit pa rin, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na kayang magpaguho ng mga bundok. Pagkatapos ng gabing ito, sabi niya,
Ang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ang pangalang Bantayog at Solar ay magiging isang alamat na lamang. Isang madugong kwento na ibubulong sa dilim. Maghanda kayo. Pavi. Ginhawa. Ang Isla del Diablo ay isang paraisong may ngipin ng demonyo. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakikita ni Ginhawa ang napakagandang dalampasigan at ang asul na tubig. Ngunit ang lahat ng ganda na yon ay isang kulungan. Ang silid ay mas malaki at mas marangya kaysa sa kanyang silid sa Hacienda Ulap Dagat. Ngunit ang pakiramdam ay mas nakakasakal. 2 araw. 2 araw na siyang bilanggo ni Don Ricardo Solar. Hindi siya sinaktan nito. Sa katunayan, tinatrato siya nito na parang isang mahalagang panauhin. Binibigyan siya ng masasarap na pagkain at magagandang damit. Ngunit ang bawat kilos nito ay may kaakibat na banta. "Kumain ka, Hija," sabi sa kanya ni Don Ricardo, isang gabi sa hapagkainan. "Kailangan mong maging malakas. Ang sinapupunan mo ay magdadala ng isang napakahalagang sanggol." Halos masuka si Ginhawa. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang siya ang gustong kunin ni Don Ricardo. Gusto nitong kunin ang lahat mula kay Lacan, kabilang na ang kanyang tagapagmana. Plano nitong gamitin siya para magkaroon ng sarili nitong dugong bantayog, isang simbolo ng kanyang kabuuang tagumpay. Ngunit si Ginhawa ay hindi na ang dating babaeng mahina at matatakutin. Ang mga nangyari, ang pagkakanulo, ang pag-ibig, ang pagkawala ay nagpatigas sa kanya. Hindi siya papayag. "Hindi ako magiging incubator para sa isang halimaw na tulad mo." Matapang niyang sagot. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumawa lang si Don Ricardo. "Wala kang pagpipilian, Hija. Tulad ng sinabi ko, patay na si Lacan. Ako na ang hari ngayon at ang reyna ko." Tumingin ito sa kanya ng may pagnanasa. Ay kailangan ng isang tagapagmana. Nang gabing iyon, nagpasya si Ginhawa. Kung ang kamatayan ang tanging paraan para makatakas, tatanggapin niya ito. Humanap siya ng kahit anong matulis na bagay sa silid. Ngunit bago pa man niya magawa ang kanyang binabalak, isang mahinang tunog ang kanyang narinig mula sa labas. Sunod-sunod na putok ng baril. Ngunit ang mga ito ay kakaiba. May silencer. Kasunod nito, ang mga ilaw sa buong isla ay biglang namatay. Isang kislap ng pag-asa, gaano man kaliit, ang sumibol sa kanyang dibdib. "Pisam Lacan. Ang kadiliman ay ang kanyang kakampi. Si Lacan at ang kanyang mga tauhan ay gumalaw na parang mga multo sa gitna ng kaguluhan. Matagumpay nilang napasok ang isla. Ang communication tower, ang power generator, lahat ay pinabagsak nila ayon sa plano. Ngayon, ang mga tauhan ni Don Ricardo ay parang mga langgam na nawala sa kanilang pugad. Habang ang kalahati ng kanyang mga tauhan ay naglalagay ng mga pampasabog at lumilikha ng diversyon, si Lacan ay may iisang tinutungo. Ang tore sa pinakatuktok ng mansyon, kung saan sinasabi ng kanyang impormante na itinatago ang mga espesyal na bisita. Bawat pasilyo ay isang panganib. Bawat anino ay isang posibleng kaaway. Ngunit si Lacan ay hindi na nag-iisip. Ang kanyang katawan ay gumagalaw base sa instinct. Ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay ang imahe ni Ginhawa. Nang marating niya ang pinto ng silid sa tore, 2 gwardiya ang nakabantay. Bago pa man sila makapag-react, 2 mabilis at tahimik na putok mula sa kanyang baril ang nagpatahimik sa kanila magpakailanman. Sinipa niya ang pinto. At doon, sa gitna ng silid na sinisindihan lamang ng liwanag ng buwan mula sa bintana, nakita niya ito. Nakatayo si Ginhawa, ang muka ay maputla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay ng labanan sa labas ay nawala. Tanging sila lang 2 ang nasa mundo. "Lacan,
Bulong nito na tila hindi makapaniwala. Ako to, sabi ni Lakan. Ang boses ay garalgal. Lumapit siya at hinawakan ng pisngi nito. Totoo ako. Yumakap si Ginhawa ng mahigpit na parang kung bibitaw siya ay muling maglalaho si Lakan. Niyakap din siya ni Lakan pabalik. Nilalasap ang pakiramdam na muli itong nasa kanyang mga bisig. Akala ko patay ka na. Umiiyak na, sabi ni Ginhawa. Hindi kita iiwan, sagot ni Lakan. Hindi na ulit. Ngunit ang kanilang sandali ay pinutol ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Don Ricardo, kasama ang 10 armadong tauhan. Ang mukha niya ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Bantayog, sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa puot. Pati pala sa kabilang buhay, sinusundan mo pa rin ako. Itinago ni Lakan si Ginhawa sa kanyang likuran. Tapos na ang laro, Ricardo. Sumuko ka na. Tumawa si Don Ricardo. Sumuko? Ako pa ang susuko sa sarili kong kaharian. Tingnan mo ang paligid mo, Lakan. Nag-iisa ka. Sila ang hukbo ko. Ngumiti si Lakan, isang nangiting mapanganib. Ang hukbo mo ay abala sa pag-apula ng apoy sa ibaba. At ang islang ito, meron na lang itong 10 minuto bago maging abo. Ipinakita ni Lakan ang isang maliit na detonator sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Baliw ka? Matagal na, sagot ni Lakan. Itinulak niya si Ginhawa patungo sa isang pinto sa likod ng silid. Ginhawa, dumaan ka dyan. Isang sikretong hagdanan yan, pababa sa dalampasigan. Naghihintay doon si Dante. Umalis na kayo. Hindi, paano ka? Sigaw ni Ginhawa. Kailangan kong tapusin to, sabi ni Lakan. Umalis ka na. Ito ay isang utos. Sa huling pagkakataon, nagtiwala si Ginhawa. Tumakbo siya patungo sa sikretong daanan. Naiwan si Lakan na nakaharap kay Don Ricardo at sa mga tauhan nito. Ngayon, sabi ni Lakan, tayo na lang. Ang sumunod ay isang nakakabaliw na palitan ng putok. Ginamit ni Lakan ang mga kasangkapan sa silid bilang panangga. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga tauhan ni Soler, ngunit marami sila. Natamaan siya sa balikat, ngunit hindi niya ito ininda. Sa huli, sila na lang ni Don Ricardo ang natira. Nagkatinginan sila, 2 hari ng magkaibang imperyo na ngayon ay kapwa bagsak na. Ang lahat ng ito para sa isang babae? Hindi makapaniwalang tanong ni Don Ricardo. Hindi, sagot ni Lakan. Itinutok ang kanyang baril. Para sa isang bagong buhay, isang putok. At ang huling Soler ay bumagsak. Sugatan at pagod. Tumakbo si Lakan patungo sa sikretong daanan. Ang buong mansyon ay nanginginig na. Ang mga maliliit na pagsabog ay nagsisimula na. Habang tumatakbo siya pababa, nakita niya ang liwanag mula sa labas. Nakita niya si Ginhawa at si Dante sa isang maliit na speedboat, naghihintay. Nang makalabas siya sa dalampasigan, sumigaw siya. Umalis na kayo. Hindi kami aalis nang wala ka. Sigaw pabalik ni Ginhawa. Tumakbo si Lakan, iniinda ang sakit sa kanyang binti at balikat. Ang mga bala mula sa natitirang mga tauhan ni Soler ay nagliliparan sa kanyang paligid. Lakan, bilis! 10 metro, 5 metro. Tumalon siya. Bumagsak siya sa loob ng bangka. Agad itong pinaharurot ni Dante palayo sa isla. Nakahiga si Lakan sa sahig ng bangka. Duguan, ngunit nakangiti. Lumuhod si Ginhawa sa tabi niya, umiiyak habang pinupunasan ng kanyang mga sugat. Buhay ka, sabi ni Ginhawa. Buhay tayo, pagtatama ni Lakan. Mula sa kanilang likuran, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw, kasunod ng isang malakas at nakakabinging pagsabog. Ang Isla del Diablo, kasama ang lahat ng lihim at kasamaan nito, ay naging isang dambuhalang bola ng apoy.
Ang init mula sa pagsabog ay umabot sa kanila kahit sa laot. Habang pinapanood nila ang pagguho ng kanilang madilim na nakaraan, hinawakan ni Ginhawa ang kamay ni Lakan. "Saan tayo pupunta ngayon?" tanong niya sa gitna ng ingay. May kinuha si Lakan mula sa kanyang bulsa. 2 pasaporte na may ibang pangalan, 2 one-way ticket patungo sa isang lugar na malamig at malayo. Sa unang pagkakataon, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lakan Bantayog. Sa lugar kung saan pwede tayong magsimulang muli. POV, Ginhawa. Ang unang tunog na gumigising kay Ginhawa tuwing umaga ay hindi na sirena o putok ng baril, kundi ang halakhak ng kanyang mga anak. Mula sa bintana ng kanilang maliit, ngunit maaliwalas na bahay na gawa sa kahoy, pinanood niya ang eksena sa labas. 5 batang lalaki na may iba't ibang edad mula 10 hanggang 2 ang naghahabulan sa malawak na luntiang parang. Ang kanilang buhok na may iba't ibang kulay mula sa maitim hanggang sa kulay kastanyas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ng Switzerland. At sa gitna nila, ang kanilang ama na masayang masaya habang kunwari isang halimaw na humahabol sa kanila. Ang lalaking iyon, na kilala na ngayon bilang si Leo Valdez, ay malayong malayo na sa Lakan Bantayog na dati niyang kinatakutan. Wala na ang mga mamahaling damit. Napalitan na ito ng simpleng flannel shirt at pantalon. Wala na ang malamig at blangkong mga mata. Napalitan na ito ng mga mata na kumikinang sa tuwa at pagmamahal tuwing tinitingnan ang kanyang pamilya. Ang tanging bakas ng nakaraan ay ang isang pilat sa kanyang binti na bahagyang nagpapahingkod sa kanyang paglakad, at ang mga pilat sa kanyang katawan na siya lang, si Ginhawa, ang nakakaalam. "Mga anak, Leo, halina kayo, almusal na." Sigaw ni Ginhawa mula sa bintana. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang labi. Nagunahan ang mga bata sa pagpasok, dala ang amoy ng damo at sariwang hangin. Sumunod si Leo, at bago ito umupo sa hapagkainan, lumapit ito sa kanya at binigyan siya ng isang halik. Isang halik na puno ng init at pasasalamat. "Magandang umaga, mahal ko," bulong nito. "Magandang umaga," sagot niya. 10 taon. 10 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon nang panoorin nilang maging abo ang kanilang nakaraan sa gitna ng karagatan. Sa tulong ng natitirang yaman ni Lakan na nakatago sa iba't ibang bansa, nagsimula sila ng isang bagong buhay. Isang buhay na simple, tahimik at normal. Dito sa isang maliit na nayon sa paanan ng Swiss Alps, sila ay mga ordinaryong tao lamang. Si Leo ay isang manunulat na nagtatrabaho mula sa bahay, habang si Ginhawa naman ay isang full-time na ina at paminsan-minsan ay tumutulong bilang volunteer nurse sa lokal na klinika. Walang nakakaalam ng kanilang tunay na pagkatao. Walang nakakaalam sa madugong landas na kanilang tinahak para marating ang kapayapaang ito. POV, Lakan Leo. Habang pinapanood ni Leo ang kanyang mag-iina na nagtatawanan sa hapagkainan, isang pamilyar na damdamin ng pasasalamat ang bumalot sa kanya. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, binabalikan pa rin siya ng mga multo ng nakaraan. Ang mga mukha ng mga taong nawala, ang amoy ng pulbura, ang bigat ng isang korona na gawa sa kasalanan. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, titingnan lang niya si Ginhawa na natutulog sa kanyang tabi o dadaan siya sa silid ng kanyang mga anak, at ang lahat ng multo ay naglalaho, napapalitan ng init ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng almusal, habang naglalaro muli ang mga bata sa labas, tinulungan niya si Ginhawa sa paghuhugas ng mga plato. "Malalim na naman ang iniisip mo," sabi ni Ginhawa na parang nababasa ang lahat ng nasa loob niya. "Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte," sagot ni Leo. Niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. Nilalanghap ang pamilyar na bango ng kanyang buhok.
Salamat, G. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lahat ng ito. Humarap si Ginhawa sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi lang ikaw, Leo. Pareho nating binuo to. Hindi mo ako binigyan ng kalayaan. Sabay nating ipinaglaban yon. Ang mga salitang iyon, ang laging nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ito minahal. Hindi lang dahil sa ganda nito o sa kabutihan ng kanyang puso, kundi dahil sa lakas na nakatago sa loob nito. Ang lakas na yon ang nagligtas sa kanya mula sa kanyang sariling kadiliman. Nang hapon na yon, habang natutulog ang mga bata, umupo sila sa beranda. May hawak na tig-isang tasa ng mainit na kape. Sa kanilang harapan, ang napakagandang tanawin ng mga bundok na nababalutan ng niebe. Naalala mo pa ba? Mahinang tanong ni Ginhawa. Yung sinabi mo sa akin sa hacienda na kailangan mo ng isang tagapagmana? Ngumiti si Leo. Oo naman. Ayan, sabi ni Ginhawa, itinuturo ng kanyang tingin ang 5 natutulog na anghel sa loob ng bahay. Binigyan kita ng 5. Sobra-sobra pa sa usapan. Tumawa si Leo, isang tunay at malayang tawa. Sobra-sobra nga. Mukhang lugi pa yata ako sa 1 bilyong binayad ko. Nagtawanan silang dalawa. Ang nakaraan, na dati isang masakit na sugat, ay isa na lang pilat na paminsan-minsan nilang binabalikan, hindi para sa sakit, kundi para sa mga aral na dala nito. Gabi na, ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Magkayakap silang dalawa sa ilalim ng isang kumot, pinapanood ang mga bituin mula sa kanilang bintana. Masaya ka ba, Ginhawa? Tanong ni Leo. Tumingin si Ginhawa sa kanya. Ang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng mga bituin. Noong una, ang tanging gusto ko lang ay Ginhawa. Isang buhay na payapa, malayo sa gulo. Sabi niya, ngayon, hindi lang Ginhawa ang meron ako. Hinawakan niya ang kamay ni Lakan at idinikit ito sa kanyang puso. Meron akong tahanan. At sa mga salitang iyon, nahanap ni Lakan Bantayog na ngayoy si Leo Valdez na ang kanyang tunay na kapayapaan, hindi sa isang trono ng kapangyarihan o sa isang imperyo ng kayamanan, kundi sa yakap ng babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal at sa pamilyang kanilang binuo mula sa abo ng isang madilim na nakaraan. Ang Bantayog na dati gawa sa bato at takot ay tuluyan ng gumuho at sa lugar nito, isang bagong istruktura ang itinayo. Isang istruktura na gawa sa pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Isang bantayog ng puso. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Ginhawa at Lakan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, may pag-asang sisikat ang isang bagong araw. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi bumibili o nagmamay-ari, kundi nagpapalaya at naghihilom. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa wakas ng kanilang kwento. Naramdaman niyo rin ba ang kanilang takot, sakit, at pag-ibig? Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. I-share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan at kapamilya na mahilig din sa mga kwentong tulad nito. At kung hindi pa po kayo nakakasama sa ating pamilya, pindutin na po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.